Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Tayo po'y narito muli upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Sama-sama po nating buksan ang ating Biblia sa Efeso 5 mula 21 hanggang 28. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng dugo at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang katawan ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain, inaalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Sa chapter 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang niyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Tayo'y manalangin, aming Panginoon. Minsan pa, inaangkin namin, Panginoon, na sa umagang ito, iyong ipagkakalob sa bawat isa sa amin ang katuruan na galing sa iyo. Isang katuruan na iyong pinasimulan sa iyong kawan, katuruan na siyang ginamit mo, Panginoon, para maintindihan namin yung mga pagbabagong dapat mangyari sa buhay namin. Yung mga layunin at planuhin mo na dapat ay nakikita sa amin na iyong mga kawan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na muli ang salita mo ang siyang tinig na aming makikilala at mapapakinggan, na siyang dahilan kung bakit kami ay susunod sa lahat ng ito. Sapagkat kami ang iyong mga tupa at kami ay kahit kayo ang aming Panginoon, ang aming pastol. Kaya sa oras na to, muli mong angkinin ang bawat sa amin at ang buo namin sambayanan. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa, mapapansin po natin ang nasasakop niya ay ang pamilya. Kaya ang ating mensahe ay pinamagatan natin ang pamilyang nagpapasakop sa Diyos. Alam po naman natin na ang pamilya ay siyang nauna kaysa sa maraming bagay na institusyon dito sa lupa. Kita natin, minsan napagkakamalan natin na merong gobyerno na siyang mas mahalaga kaysa sa pamilya. Pero kung tutusin, mapansin natin, pagkatapos nilikha ng Diyos ang tao, ang unang institusyon na nilikha ng Diyos ay ang pamilya. Mas nauna pa ang pamilya kaysa sa gobyerno, mas nauna pa ang pamilya kaysa sa iglesia, na siyang parang mas mahalaga ngayon. No? Bagamat alam natin na ang iglesia ay mabubuo lang sa pamamagitan ng mga pamilyang nagsama-sama na nananampalataya sa Panginoon, at ganoon din ang gobyerno. Kaya sa oras na to, ating talakayin ano yung plano ng Diyos ng isang pamilya na nagpasakop sa Panginoon. Kasi itong talata ng Ephesians, ipinakita niya dito yung kagandahan ng buhay ng isang taong tumanggap sa Panginoon. Yung lahat ng pribileyo, yung hindi lang dito sa lupa, maging sa langit. At makita rin natin dito, pagdating sa dulo ni Pablo, laging merong tinatawag na practical side. Itong chapter 5 ay practical side
ngayong ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay, ano naman ang inyong gagawin? Kaya dito sa dulo, tinalakay niya dito yung anong klaseng pamumuhay dapat ang isang taong naglilingkod sa Diyos, ano yung dapat iniiwasan niya, ano yung dapat na nakikita sa kanya. Tapos tinalakay din dito yung buhay ng isang pamilya, ang dapat ginagawa ng isang asawang babae bilang iglesia ng Panginoon, bilang kabahagi ng nasasakop ng Panginoon. Anong gampanin ng isang lalaki as husband sa konsepto ng Panginoon na nagsasakop sa kanya at anong gampanin ng mga anak. At dito binubuo muli yung mga ugali o mga gampanin ng miyembro ng pamilya na nagpasakop sa Panginoon. Alam niyo po, napakasarap ng pakiramdam kapag ang buong pamilya ay pare-parehas na mainit na naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ito naman ang pinaka-ambisyon natin. Kadalasan, unang makakakilala ang isa, tapos madadamay lang yung iba. Pero merong mabilis, merong mabagal. Nakadepende ito sa pagbabagong gagawin at pagbabahaging gagawin nung nandun sa loob ng pamilya. Kaya napakahalaga ang pamilya sa buhay ng tao. Maging ang Diyos, makita natin, pinahalagaan niya ang pamilya mula pa lang sa umpisa, nung ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha, meron siyang pamilyang iniligtas. Makita natin nung magtatayo na siya ng bayan na pang sariling kanya, meron isang pamilya na itinayo niya. Na siyang nagtayo. Kasi nung kinuha niya to, ito mag-asawa pa lang, parehas may kahinaan, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay naging kahanga-hanga, naging pinakamalaking bayan, no? Kaya dito, kasama dito na ating pag-aaralan ay yung mga gampanin ng bawat pamilya. Ano yung gampanin niya? Hindi ang pamilya hindi nakasalalay lang sa tatay. Malaking ginagampanan ng nanay at malaking ginagampanan ng mga anak, no? Ang nakakalungkot sa ngayon napakaraming pamilya ang nasisira. Yung konsepto ng isang pamilya ay nag-decline na. Dati-rati mapansin natin na nagsisimula ang moralidad sa family. Lagi yan makikita natin, di ba? Yung character begins at home. Tapos pagdating sa labas, nahahawa yung bata, kaya na-influensyan yung bata na masama kasi paglabas niya. Pero nakakalungkot ngayon, mas maraming natututunang masama yung bata sa loob ng pamilya. Minsan, marami sa atin nakakilala na lang sa Panginoon sa labas ng pamilya, hindi sa loob ng pamilya. At yun ang wag nawang mangyari dun sa mga pamilyang nasasakop ng kawan ng Panginoon. Kasi ang konsepto natin ay covenant. Ang konsepto natin, hindi lang ikaw ang nakipagtipan sa Panginoon, bakit buo mong sambayanan, dapat sa kawan ng Iglesia ng Panginoon, sa kawan ng Panginoon, bawat ipinapanganak ay naipapakilala sa bawat miyembro ng pamilya kung sino yung Panginoon sa buhay natin, kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At susunod pa lang doon, kung ano yung dapat ginagawa ng mga miyembro ng pamilya. Madaling gawin yun kung lahat tayo may pagkakilala sa Diyos. Kung lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos, lahat tayo ay may malaking paggalang at pagkaunawa sa plano ng Diyos. Pero kung wala yun, nandun yung conflict, nandun yung problema, nandun yung immorality, nandun yung iba't ibang bagay na nagiging sanhi ng problema sa loob ng isang pamilya. Sa panahon ngayon, nagde-decline talaga yung moralidad ng isang pamilya. Hindi lang naman ngayon noon pa, kaya lang noon hindi pa ganoon talamak, no? Kaya maalala natin makikita natin yung tatlong mapanganib na naging problema ng isang pamilya. Una, yung sinfulness. Dahil sa sinfulness, nasisira ang samahan ng mag-asawa. Makita ngayon natin, maraming single mom, maraming hiwalay sa asawa, maraming nagkukulang. Ito'y hindi natin sinisisi sa tao. Ito'y dala ng sistema ng mundo dahil nag-decline na ang pamilya. At alam natin lahat ng ito may solusyon ang Diyos. Hindi naman exclusive ang kaligtasan
hindi exclusive ang kaligtasan sa mga taong perpekto ang pamilya. Hindi. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Pero pagkatapos mong maligtas, saka ka mapapabilang sa perpektong pamilya na plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Laging nauna ang Diyos bago yung pagbabago. Hindi pwedeng mauna yung pagbabago pagkatapos saka lalapit ang Diyos sa atin. Hindi. Yun ang konsepto ng ating pananampalataya. Pangalawa, yung pag-decline nga nung morality. Makita natin yung mga tama nagiging mali at yung mga mali ang nagiging tama, no? Sa ngayon, ang pag kinokontra mo na yung mali, ikaw na yung mali. Dahil nga dun sa nagiging common yung kasalanan, nagiging acceptable at nagiging norm. At kapag ganun nangyari, may mga bagay na hindi na tama. Dati-rati noon sa loob ng pamilya, kapag yung isang anak hindi umuwi ng gabi, halos magwawala yung tatay, no? Pero ngayon parang normal na lang yung sumasama ang anak na babae sa kanyang kasintahang lalaki. Minsan doon natutulog sa bahay. Hindi yan normal sa loob ng church. Normal yan sa mundo pero sa Panginoon hindi yan normal. Ang pagsasama ang pagpapamilya ay itinakda ng Panginoon na sacred, no? Ito'y may kabanalan. At ito'y dapat hindi nakikita sa ating pamilya. At isa pa doon, yung pagiging self-centered. Nung dinisenyo ng Diyos ang pamilya, ito'y dinisenyo niya para maging katuwang ka ng partner mo. Kaya dinisenyo ng pamilya kasi nakita niya kulang isa, kailangan magkaroon ka ng katuwang, helpmate. Pero nung pamilya ngayon, ang konsepto lagi ng pamilya, mula sa tatay hanggang sa mga anak, ay kung paano siyang sasaya, kung paano siyang makikinabang. Kaya pag hindi nangyayari yun, agad siyang nagkakaproblema, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng tampuhan, or nagkakaroon ng kasiraan. Pero kapag ang bawat isa ang concern niya ay yung kapakanan ng kanyang kapwa, asahan mo, mas magiging maayos. Pero sa panahon ngayon, mas makapangyarihan na yung masaya ba ako? Nag-enjoy ba ako sa pamilya ko? Nakikinabang ba ako sa kanila? Yun ang halos konsentro. Nakasentro ang katuruan. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya dito, makita natin, kapag ang Diyos ang nagtayo, ayon sa Psalm 127, nagiging matagumpay ang isang pamilya. Pero kapag hindi ang Diyos ang nagtayo, ito'y nasisira at nawawasak. Nawa ang buong pamilya ng miyembro ng kawan ng Panginoon ay manatiling nakatayo sa pundasyon ng Panginoon. At ito'y magiging karangalan para sa pangalan ng Panginoon. Tinalaga. No? Okay. Una, makita natin, ang Diyos ay may kakayahan para tayo tulungan. Ngunit ang tao ay may limitasyon. Kaya paano tayo magkakaroon ng isang pamilya na matagumpay? Pamilyang lubos na nagpapasakop sa Diyos. Una, dapat nating maintindihan na kapag ang Diyos ang gumalaw, mangyayari yun. Kapag tao ang gumalaw, mahirap mangyari yun. Kaya dapat may kaayusan dahil na kay Kristo. Kaya lang nagkakaroon ng kaayusan kasi ang bawat membro ng pamilya ay nagpasakop sa Panginoon, nagpasakop kay Kristo. At dahil dun, nagkaroon ng kaugnayan ng tao at ang Diyos, kasi alam naman natin ang ating kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos, kahit anong gawin natin, yung kasalanan na yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema, kung bakit nagkakaroon ng kahirapan, ng karamdaman. Pero yung kasalanan na yun na nasagawa natin mula pagkabata ay kailangang mapatawad. At yun ay ginawa ng aksyon ng Panginoon. Namatay siya sa krus at ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay ito na'y pinatawad at ito'y naging naligtas. Yung pangalawang problema ay paano mailapit ang tao sa Diyos at yun ay tanging pananampalataya. Hindi sa anumang gagawin natin, kundi ayon sa ating pananampalataya. Kaya, kailangan nagiging maayos lang pagka pumasok ang pananampalataya, nagiging Diyos uli ang Panginoon sa buhay ng bawat individual. At dahil dun, siya yung
nangako na mag-aayos ng lahat ng bagay. Siya yung nangako na tutulong. Alam niyo po, ang minsan na parang ah, ma- ang hirap intindihin na parang nagiging parang trabaho na lang ang pagiging Kristiyano. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, pagdating sa trabaho mo, ikaw ay PNP o security guard o nagtatrabaho sa isang kumpanya. Yung trabaho mo dun lang. Pag dun ang trabaho mo, ito yung gampanin mo, ito buhay mo. Pag uwi mo ng bahay, hindi mo na gampanin yun. Hindi ka na police, hindi ka na security guard. Pagdating ng bahay, ikaw na yung boss, di ba? Pagdating sa bahay, iba na yung kultura. Minsan, ganun yung nangyayari sa mga Kristiyano. Alam niyo po, kung tutusin, kaya nga ang pagiging Kristiyano, itanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit Panginoon? Bakit covenant ang ginagamit natin? Kasi yung kabuuan ng buhay mo, magiging pag-aari ng Diyos. Hindi yung parang nag-o-office tayo na pag Sunday pupunta tayo sa church, pagkatapos lahat ng bagay gagawin natin patungkol sa Diyos. Pero pagkatapos ng Sunday, hindi na natin siya Panginoon, hindi na natin siya punong pastor. Hindi na tayo kailangan sumunod sa Kanya. Hindi ganun po ang pakikipagtipanan sa Diyos. Ang pakipagtipanan ay laging pagsunod, ang pakipagtipanan ay laging may paggalang, ang pakipagtipanan ay isinusuko ang sarili at hinahayaan ang Panginoon ang siyang gumalaw. Kung ang bawat individual sa loob ng pamilya ay may gantong kaurian o gantong kaugalian, alam niyo po, walang pamilyang Kristiyano yung may problema. Napakadaling isettle ang problema, conflict, basta Diyos ang siyang hari o Panginoon ng ating puso. Tingnan niyo po verse 21. Sabi doon, submit to one another. Hindi lang po sinabi submit to Father. Sabi niya submit to one another. Lahat po ng bawat isa ay kailangang magpasakop sa bawat isa kasi magkakaiba po ang kaurian ng bawat tao. Magkakaiba ang level, magkakaiba ang karakter. Kaya kung parang one side lang tayo sa loob ng pamilya, mahirap itong maayos. Pero dahil sa Panginoon, kaya nating intindihin yung kapwa natin. Saulitin ko po, dahil sa Panginoon, laging binabanggit yun. Verse 24, sinabihan yung mga asawang babae to submit to their own husband. Kailangan daw silang magpasakop sapagkat itinulad na naman. Sabi niya, magpasakop ka alang-alang sa Panginoon. At itinulad pa yung asawang lalaki sa Panginoon at ang asawang babae ay sa iglesia. Nagkaroon pa ng pagtutulad at mamaya pag-aralan natin to. At dito makita natin ang gampanin na ginagawa natin dito, yung gampanin ng bawat magulang, pagkatapos susunod dito yung tatay love your wife, no? Yung submit para sa wife. Tapos sa lalaki is love, no? Kaya makita natin yung disenyo ng Diyos ay nakaangkop. Yung disenyo ng Diyos kung bakit yun. Sa mga anak, honor your parents. Bakit magkakaiba yung tatlo? Kasi magkakaiba yung kaurian ng bawat miyembro ng pamilya. Yung tatay, ibang kaurian niya. Ang mga lalaki, kaya ang sabi niya, submit. Ang kaurian naman ng babae, emotional. Kaya ang sabi niya, love. Ang kaurian ng magulang ay parang leaders, kaya honor thy father and thy mother. Kaya magkakaiba. At alam ng Diyos ang lahat ng yun. At yun yung masarap. Sapagkat nung gumawa ang Diyos ng kaligtasan, kasama yun sa naintindihan ng Diyos. Kaya nung binigay niya ang katuruan na to, sakto dun sa kaurian ng bawat karakter o karakteristik ng lalaki at ng babae. Kaya ang Diyos ay sakto sa kanyang ginawa. Ito'y biyaya ang tawag dito. Minsan, isa pang problema. Kaya kung ang Diyos, kung si Jesus ang kaayusan, dahil siya'y kasama natin, yung sistema mula sa pagiging makamundo, sa sistema ng pagiging selfishness, mapapalitan to ng sistema ng biyaya. Alam niyo po, nagpaparenting ngayon kami dito sa Cagayan. At dito, mga pulis pa yung umaattend. Makita namin na napakalaki ang pangangailangan ng parenting.
malaking ginagampanan ng magulang kasi silang nagtatayo ng matatag na kabataan pagdating ng araw. Kapag yung mga magulang naturuan, asahan mo may mga anak na susunod na matuwid. Pero kahit naturuan mo yung kabataan, pag uwi niya ng bahay, pwede siyang masira dahil kapag mali yung ginagawa ng kanyang mga magulang. Kaya magsama-sama tayo sa bagay na to. Dapat makakilala ang tao sa buong mundo. Ang bawat isang kakilala natin makakilala sa Diyos at pagkatapos ng buong pamilya niya ay magpasako sa Diyos. Alam niyo po, maging ang Biblia nagkulang eh. Minsan, makita natin si Abraham. Mula pa lang kay Adam, nakita natin nagkaroon ng selosan yung magkapatid. Kaya pinatay ni Cain si Abel. Kay Abraham, makita natin kay Abraham ay parang naging sunod-sunuran siya doon sa kanyang asawang babae at pagkatapos nagkaroon siya ng dalawang pamilya na mismong nag-away. Kaya nagkaroon ng problema. At hindi lang yun, maging sa susunod kay Isaac, makita natin yung problema ng pamilya, yung favoritism. Mas mahalaga kay Rebecca, si Jacob, mas mahalaga naman kay Isaac, ay itong anak niyang si Esau. Kita natin, mali na naman, hindi ganun yung konsepto ng kaayusan sa pamilya. Kasi sa pamilya, tanggap ka kung sino ka at walang mas minamahal kaysa sa iyo. Pantay-pantay dapat ang lahat ng ito. Pag italon pa natin, makita natin yung pagkakamali ni Jose. Hindi pala ni Jose, ni Jacob. Kung saan ay naging polygamy or naging maraming asawa, no? At makita natin dito na nagka-conflict yung mga anak niya. At hindi lang yun, maging kay David, nagkaroon siya ng adultery, kaya nagkaroon siya ng maraming asawa, maging ganun din kay Solomon. At makita natin lahat ay nagkulang at nagkamali. Pagdating sa New Testament, makakita tayo ng pamilya na bakit, ito yung mga tanong bakit yung mga kaibigan ni Jesus, si Maria, Martha at Lazaro, walang mga magulang? Diba? Sinabi, nandun sila sa bahay, walang nababanggit na magulang, uncle o lolo. Samantalang nung unang panahon, ang pamilya ay nagsasama-sama, lalo na pag pista, pag mga gathering. Bakit sa panahon ni Mary, nung si Jesus ay mamamatay na, kung bibilangin mo ang anak ni Mary at ni Jose, 7 lahat sila kasama si Jesus. Pero bakit nung akyat na si Jesus, ang binilinan ni Jesus ng mga laga sa kanyang nanay ay si Juan, na hindi naman niya anak. Nasaan na yung iba niyang kapatid, ibang kapatid ni Jesus? Kaya nagkakaroon ng disorder yung pamilya dahil wala ang Panginoon. Alalahanin natin, anumang ganda ng pamilya, kapag pangit ang relasyon ng Diyos, nasisira ito. Nung nag-take kami ng psychology, biblical psychology, nung nag-aral kami sa masteral, alam nyo, ang ganda nung sinabi ng teacher namin, kasi yung kadalasan pagdating sa secular psychology, hinahanap yung problema sa tao. Hinahanap yung problema dun sa past, dun sa environment niya, dun sa mga experience niya. Pero sa biblical psychology, mas madali Bakit? Hinahanap yung problema dun sa relasyon ng tao sa Diyos. Kahit na i-counsel mo yan, kapag mali yung kaugnayan niyan sa Diyos, manganganak din yan ng problema. Kaya pagdating sa biblical psychology, ang unahin mong gamutin, ayusin yung relasyon ng tao sa Diyos. Pag naayos yan, susunod na yung mga pangyayari at madali nang ayusin yung mga conflict niyan kasi naging tama na yung kaugnayan ng tao sa Diyos. At ganun din sa ating pamilya. Sa una nating talakayan, kailangan ang pamilya natin ay pag-aari ng Panginoong Yesus at naglilingkod sa Panginoon. At natitiyak natin magkakaroon ng kaayusan. Kasi ang Panginoon, ang siyang gagalaw at kikilos
sa buhay ng tao. Punta tayo sa pangalawang bagay. Kita natin doon na sinabi doon yung babae kailangan mag-submit, yung lalaki kailangan niyang magmahal, yung mga bata kailangan niyang i-honor. Ito naman yung tinatawag kong gampanin. Sa bawat miyembro ng pamilya, meron niyang order. Hindi yung kung anong gusto mo, gagawin mo. Hindi, dinisenyo ng Diyos ang pamilya na may order. Ganun pa lang, sa pagkakasal niya kay Adan at Eva, ipinapakita niya na yung order dun, no? Yung paghiwalay sa in-laws. Bakit? Kasi mawawala yung order pag nandun yung in-laws. Hindi ka pwedeng maging ama ng tahanan kung nandun yung tatay mo na siyang nagmamayari ng bahay. Kaya hanggat maaari, lagi ko sinasabi pag ako'y nagka-counsel, kung gusto niyo na talagang iwasan ng conflict, humiwalay talaga sa pamilya. Mag-iba ng bahay. O kung isang bahay lang, mag-iba ng lutuan, mag-iba ng ano. Kasi iba talaga yung sistema na magkaiba. Pag pinagsama mo, magkakaroon ng conflict talaga yan. O pangalawa, makita rin natin dito ay yung kalagayan na magkakaiba yung karakteristik ng tao. Kaya magkakaiba rin yung kanyang gampanin. No? Ang Diyos ang talaga ng lahat ng yon. Ang Diyos ang siyang walang nagdikta sa kanya, kundi siya yung nagpasabi sa mga turo ni Pablo kung ano talaga ang gampanin ng lalaki at ng babae. At hindi lang yun, nakaayon pa sa kaurian nila. Tinan niyo po. Bakit sa lalaki respect? Bakit sinabi doon respect? Submit to your husband. Kasi ang lalaki, ang nature niya ay parang leader, competitive, or adventure. Kaya once na nagpapasakop ka, hinahangaan mo siya, nire-respeto mo siya, mas lalong nagiging responsable siyang tatay at responsable siyang asawa. Dahil natatanggap niya yung number one na kailangan niya, respeto, pagpapasakop. No? Yung babae naman, dahil ang babae ay emotional, ang laging solusyon naman ay pagmamahal. Mahalin mo. Love your wife. Alam niyo po, ang dami ko nang nakikita na minsan dito sa barangay, binugbog ng asawa, may black eye, dinala sa bawsi, sinetel ng barangay. Pagkatapos may pagkakaton pa, sinampa nila sa taas. Bagamat dapat pag bawsi, nasa taas na yun, hindi na yung sinesettle sa barangay. Kaya lang sila mismo ang nagre-request para sa barangay settle. Kaya lang pag nagkainitan na, talagang diretso nila sa barangay, yung mga kasama kong pulis, ang problema nila, pag ganun na away na mag-asawa, kahit na pinipilit nilang ipasok na, gumagawa pa rin ang pulis na i-delay. Bakit? Kasi ang dami na nilang ipinasok sa kaso na ipinakulong yung asawa, pero kalaunan, nung nagkausap, yung babae rin, sabi, inuurong ko na po yung aking reklamo sa asawa ko. Kaya, pinapalabas. Ngayon, yung kaso na isampa na, negatibo yun ng istasyon. Problema yun ng istasyon. Meron siyang unsettled or meron siyang hindi na resolved na kaso. No? Kasi naisampa eh. Once naisampa yan, negative yan. Kahit sa barangay, pag nagsettle yan at naisampa, kasiraan niya ng barangay. Ibig sabihin, mahina yung lupon, yung katarungan pambarangay. Hindi nila kayang ayusin, kaya isinampa. At yun yung problema. Bakit? Kasi kapag yung babaeng binugbog, nakarinig na ng pagmamahal, nakarinig ng lambing, nakarinig ng hingi ng patawad, at nangako na mamahalin siya ulit, nawawala yung galit eh. Bakit? Kasi nandun yung pagmamahal. At yun yung kailangan ng mga asawang babae, mga tatay, mga asawang lalaki, dapat yun yung wag nating iwala, yung affection. Dapat nararamdaman ng asawa nating babae na mahal natin sila sa iba't ibang paraan. No? Bagamat makita natin, magkaiba yung covenantal love sa emotional love. Lahat nagsimula sa emotional love. Kaya mo siya minahal kasi may ginawa siya. Kaya mo siya minahal kasi may nakita kang maganda. Isipin niyo yung mga asawa niyo, kung wala sa kanya yung lahat na gusto mo, posibleng mapangasawa mo siya kasi umpisa pa lang lalayuan mo na siya. Posibleng ligawan mo siya. Imposible na magtagal ka sa kanya. Kaya
meron kang nakitang mabuti sa kanya at meron siyang ginagawa na nagpapasaya sa iyo o nagbibigay ng attraction sa iyo. Kaya tumaas ng tumaas yung level hanggang sa nagdesisyon ka na siya na yung mapapangasawa mo. Pero hindi mananatiling ganun. Pag mag-asawa na kayo, papasok na kayo sa covenantal love. Hindi na pwede yung mahal mo siya kasi mahal ka niya. Hindi. Sa covenantal love, laging nasa iyo ang pressure. Dahil nangako ako sa Panginoon na mamahalin ko siya kahit ano man yung karakter niya, ano man ugali niya, may pagkakamali man siya, mamahalin ko pa rin siya. At yun yung covenantal love. At yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo ng lubos-lubos kahit na meron tayong pagkukulang. Kaya dito, makita natin, mayroong gampanin ang bawat isa, membro ng pamilya. At yung gampanin na yun ay isang uri ng paglilingkod natin sa Diyos, no? Isang uri ng kalagayan natin. Katunayan, itinulad nga ng Diyos, yung binanggit ko kanina, tinulad ng salita ng Diyos, yung malaking halimbawa na siyang tutularan kung paano natin na magagampanan yung tinalaga niya. Kung sa sarili nating lakas, hindi natin kaya yun. Paano kang magpapasakop sa isang lalaki kapag mas magaling ka? Kapag mas magkakayahan ka? Kapag mas mabait ka? Paano kapag yung isang babae na nagtatrabaho o may kabuhayan, pagkatapos yung babae pasaway, laging nabasag ulo, paano ka magpapasakop sa ganung tao? 'Di ba? Kaya imposibleng magawa yun ng tao. Pero dahil sa Panginoon, bibigyan kanya ng wisdom. Paano igalang mo pa rin, irespeto mo pa rin yung asawa mo ganun kahit hindi siya respeto. Nasa paraan na yun ng Panginoon. Hindi natin pag-uusapan ngayon, no? At makita natin, ang lagi sinabi ng Panginoon, lalaki, tumulad ka kay Kristo. Si Kristo minahal niya ang iglesia at yung pagmamahal mo sa asawa mo, kagaya ng pagmamahal ng Kristo sa iglesia. Ang tanong, ano ba yung pagmamahal na yun? Pag tinignan natin yung ganung pagmamahal, ang tawag doon yung unconditional love, yung agape love. Yun na yung covenantal love. No? Hindi niya minamahal ang iglesia kasi naging masunurin to. Hindi niya minahal ang iglesia kasi sa lahat ng tao siya ang pinakamabait. Hindi yun yung naramdaman natin doon sa mga partner natin nung tayo'y nabighani sa kanila. Pero sa panahon natin ngayon, pag ikay kinasal na, hindi na yun. Mawawala na yun. At papalitan na yun na may ginawa man o walang ginawa, nagka-problema man, problemado ka sa asawa mo o mabait, mamahalin mo pa rin. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus sa atin. Hindi naman tayo minahal ni Jesus kasi worshiper tayo. Minahal tayo ni Jesus kasi magaling tayo magbigay. Minahal tayo ni Jesus kasi mas mabait tayo kaysa sa iba. Hindi, sabi, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isa ka sa minahal ng Diyos. Kahit na alam niya na marami tayong kasalanan at nagkakasala pa tayo sa ngayon, nagdesisyon na ang Diyos na mahalin tayo. At sabi niya, yung pagmamahal na ginawa ko sa iyo, yun ang pagmamahal na gawin mo sa asawa mo. Kaya hindi ako naniniwala na may mga pagsasama na masisira kasi ang laki ng kasalanan ginawa mo siya. Once maintindihan lang natin yung konsepto ng Diyos pagdating sa pagtutulad niya sa mag-asawa, na ang lalaki ang siyang initiator, ang lalaki ang siyang gagaya sa pagmamahal ni Kristo, alam niyo po, walang pamilya ang masisira kung ganun lang sana kapag naintindihan ng both party. Kaya lang madalas, kaya nagkakaiwalay, parehas hindi Kristiyano, o kaya yung isa Kristiyano, yung isa hindi Kristiyano, pwedeng dahil close-minded yung hindi Kristiyano or dahil domineering naman yung Kristiyano at lagi nasasaktan yung hindi Kristiyano. Maraming factors. Pero kung intindihin lang natin na lahat tayo na mga asawang lalaki ay kailangan tumulad kay Kristo, walang problema ang mga babae. Walang problema ang mga asawang babae. Kasi magiging tama. Ganon din sa babae, yung pagrespeto, yung pagpapasakop sa kanilang asawang lalaki, hindi yun madali. Pero dumadali yun pag naintindihan mo na ginagawa mo yun para sa Panginoon. At ganun din sa mga anak.
ang mga anak minsan dahil sa makabagong kanilang kaisipan, sa kanilang tira, minsan parang kakornihan na yung masunuri ko sa magulang. Dapat hindi gano'n. Kasi sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama't ina kasi ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsabi nun. Hindi ibang tao. Ang Diyos na nagsabi nun, kaya kanya nilika, kaya kanya ginawang anak, para gumalang sa iyong mga magulang. Kaya mga anak naman, ito naman yung katungkulang binigay sa iyo ng Panginoon. At makita natin sa loob ng isang kumpanya, may kanya-kanyang trabaho. Sa loob ng isang katawan ng tao, may kanya-kanyang trabaho. At ganun din sa isang pamilya, may kanya-kanyang trabaho. Hindi pwedeng lahat ay provider, hindi pwedeng lahat ay magluto. Hindi, may kanya-kanyang trabaho yan kasi pag ginampanan yung trabaho ayon sa pagkakabigay sa kanya, magiging maayos at matagumpay ang isang pamilya. Okay. At nawa, naintindihan natin na pagdating sa Kristiyanong pamilya na nagpapasakop sa Panginoon, laging merong kaayusan, no? Pangalawa, laging may gampaning ginagampanan. Tinalaga kasi ito ng Diyos kanya. At yung panguli, dito tayo magtatapos, ang naglilingkod at lumalakad ayon sa Biblia ay pamilyang nagpasakop sa Diyos, no? Ibig sabihin, kapag ang pamilya mo ay talagang nagpasakop sa Diyos, ito yung byproduct niya. Maglilingkod kayo at lalakad kayo ayon sa biyaya. Sama-samang maglilingkod ng sambayanan at sama-sama na ang kanilang sistema ay ang biyaya, yung grace, no, ng Panginoon. Dito sa binasa natin, makita natin kung gagawin natin to na hindi paglilingkod, hindi natin magagawa. Pero sabi niya, gawin mo to bilang paglilingkod mo sa akin, alang-alang sa akin. Ano mang ginagawa natin, nagbibigay kalwalatian sa Diyos ay isang uri ng paglilingkod. No? At kasama doon, yung sistema ay biyaya. Kapag hindi sistema ang biyaya, ganito problema. Ito yung kaibahan ng biyaya. Tsaka ng legalista. Kung sinong may kasalanan siyang lumapit, sino may kasalanan siyang lumapit, hindi po yan ginawa ng ating Panginoon. Tayo yung makasalanan, siya ang naganap. Tayo yung mga tupang nawawala, ang pastol ang naghahanap. Hindi po ang tupang naghahanap sa kanyang pastol. Laging pag nakita ng Panginoon na kulang yung kanyang tupa, iwanan niya yung 99, hanapin niya yung isang nawawala. Na simple lang ang ibig sabihin nun, sa harapan ng Panginoon, mahalaga ang bawat membro ng pamilya. Mahalaga ang bawat isa sa kanyang mga anak na sa kanyang tupa. At yun yung kagandahan sa konsepto ng Panginoon. At yun yung mentalidad ng Panginoon. Mahalaga tayong lahat. Kaya dapat lang maglingkod tayo sa Kanya. No? Dapat lumakad tayo sa biyaya. At yun yung biyaya. Hindi ka minamahal dahil marami kang ginawang pagmamahal. Ang ibig sabihin, kaya mong mahalin yung anak mo kahit hindi niya pa kayang magmahal. Kaya mong intindihin yung asawa mo kahit minsan hindi mo na talaga kaya siyang intindihin. No? Kaya mong ibigay yung bagay na hindi deserving doon sa partner mo kasi yun din yung ginawa ng Diyos sa iyo. Yun yung biyaya. Kapag ang pamilya ay nabubuhay sa biyaya at hindi sa legalista, na konting galaw ng bata, sita dito, sigaw dito, palo dito. Kalaunan, lumalaki yung bata na malayo sa magulang, lumalaki yung bata na takot sa mundo kasi bawat galaw niya mali, bawat galaw niya may puna. Alam niyo, baguhin natin yung sistema sa ating pamilya. Pag gumagawa ng tama yung ating anak, purihin, pansinin. Pag gumagawa ng mali, hindi masyadong pagtuunan ng pansin. Sama na yung isang salita na paunawa sa kanya, tapos kalimutan na. Kadalasan kaya nagre-rebelde yung mga bata kasi hindi dahil sa rules, kundi dahil sa pagiging legalista. Pero kung ang biyaya, kung ito'y biyaya, ito'y grace, yung anak mo na nagre-rebelde ay kayang ibalik sa Panginoon.
No? Kaya nga, laging nabanggit yun, do it for the Lord. Verse 21, verse 22, verse 23. Sabi niya, ito yung a place for service. Ang bawat miyembro ng pamilya naglilingkod sa Panginoon kasi mismo yung ginagawa mo sa asawa mo, isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Paano na kung paano ka maglilingkod sa labas kung mismo sa pamilya mo hindi ka naglingkod? Kaya ka nakakapaglingkod sa labas, sa iglesia, kasi naging karapat-dapat ka sa loob ng pamilya. Mga magulang, mga kapatid, mga kasamaan sa kawan, pahalaga natin yung ating pamilya. Nandun yung doon nakikita ng Diyos kung anong pananaw natin sa pananampalataya natin sa Kanya. At napakahalaga yun kasi pagkatapos nun, saka pa lang ang napagkatiwalaan sa maliit at pagkakatiwala sa malaki, saka pa lang tayo gagamitin ng Panginoon sa labas. Kagaya nga na sabi ko, yung malaki ay nagsisimula sa maliit, kaya may gobyerno kasi may nabuong bayan, may nabuong barangay, may nabuong pamilya. Kung wala ang pamilya, wala lahat yan. Kung wala ang individual, walang pamilya. Kaya kung titingnan natin, ang pagbabago nagsisimula sa simula, dun sa pinakapundasyon. May taong nakakilala sa Panginoon, may taong ginala ang pamilya niya para sa Panginoon, at may pamilyang naging halimbawa sa komunidad at merong komunidad na naging halimbawa sa isang lungsod at may lungsod na nagpakita ng halimbawa sa buong bayan. Doon pa lang susunod yung pagbabago. No? Iyon ay isang uri ng paglilingkod sa Diyos at iyon ay isang uri ng biyaya. At dito sa dulo, makita natin yung grace kasi, yun yung saktong paliwanag ng covenantal love. Na ang Panginoon na ating pastol, hindi nakabase kung mataba ka bang tupa, kaya kanya hanapin, o ikaw yung paborito niyang tupa, kaya ka hanapin. Hindi. Ang konsepto ng paghanap ng Panginoon sa kanyang tupa at pagpapalaga, kilala niya to sa kanyang pangalan, pinapalaga niya to kahit anumang gawin ng tupa, anumang kalagayan ng tupa, secure siya dahil meron siyang pastor. At yun ay grace. No? Grace. Yun yung biyaya. At yung grace na to na tinanggap natin, ito rin yung grace na gusto ng Diyos. Practicein natin sa bahay natin. Practicein natin sa loob ng iglesia. Practicein natin sa buong ating mga kababayan, mga kabarangay. At dito magiging maayos. Nawa po, maintindihan natin na ang pagbabago ng isang pamilya ay hindi occasional, hindi rin siya emotional, no? Na mabait-bait kasi mga anak ko kaya maayos yung pamilya namin. Hindi ganoon. Walang problema doon. Hindi siya emotional. May mabait kasi kaya gumaganti ng bait. Kundi hindi rin siya occasional at hindi siya consistent dapat no? Kaya makita natin ang pinakasikreto, yung vertical relationship. Mga kapatid, kung tama ang relasyon natin sa Diyos, matutulad tayo sa Philippians chapter 6. Dahil niligtas ka ng Pinoon, ito nang ginawa ng Pinoon, ito dapat mong gawin. Ginagawa mo yun, hindi para magkaroon ka ng regalo o gantimpala. Ginagawa mo yun kasi gusto mong maglingkod sa Pinoon. Ito pa yung law at grace. Pag gumagalaw tayo sa pamilya natin, na ang pananaw natin para tayo makinabang, legalista yun. Law yun. Yun yung rules ng law. Pero yung ginagawa natin, yung kabutihan, alang-alang sa paglilingkod natin sa Panginoon, yun yung grace. Yun yung nagbabago sa buhay ng tao. No? Yun yung nagbibigay ng ganap na pagbabago. Kaya nga, napakahalaga ng vertical marriage. Yung binigay ng Diyos sa'yo, yun din ang gagamitin mo na ibigay mo rin sa mga mahal mo sa buhay, sa anak mo, sa asawa mo, sa in-laws mo, at lahat ng yun ay mangyayari. Gusto nating baguhin ang mundo, baguhin natin. Sarili natin, kasama ang ating pamilya. May mangyayari. Yung sacrifices, mga kapatid, marami na akong nakitang pamilyang nagbenta ng ari-arian, inubos yung pera para i-sacrifice sa anak, sa magulang nila, sa anak nila na kailangan gumaling.
Mga kapatid, may sakit ang pamilya ng bawat isa sa atin dahil sa kasalanan, dahil sa selfishness, dahil sa worldliness. Hindi mo kailangan gumastos, kailangan mo lang manalangin araw-araw, kailangan mo lang practice yung binigay sa iyo ng Panginoon, yung natanggap mo sa Panginoon doon sa loob ng pamilya at maintindihan nila yung grace, yung agape love na bigay ng Panginoon. Yung sakripisyo mo, hindi mawawala ng saysay. Babaguhin ng Diyos yung pamilya mo. Naalala natin si Sakeo, isang kinamumuyan ng Israel, isang mandaraya. Pero nung hinahanap niya Panginoon kasi merong emptiness. Ito yung mga dagdag na aral, anumang makuha mo, kahit gaano ka kayaman, kung wala si Kristo sa puso mo, merong emptiness. Kulang at kulang pa rin yan. Kaya ang ginawa niya, hinahanap niya ang Panginoon, at nung naisip niya na umakyat sa Sycamore, nag-effort siya, hindi yun ang dahilan kaya niya natagpuan ng Panginoon. Ang dahilan, kaya niya natagpuan ng Panginoon, kaya niya nakita ang Panginoon, natagpuan siya ng Panginoon. Pagdating sa Sycamore, tumingala ang Panginoon Jesus. Sakeo, bumaba ka, tutuloy ako sa bahay. Siya yung naghanap at siyang nakatagpo. At pagkatapos nun, nagsama-sama sila dun sa bahay, lahat ng pangungutya napunta kay Jesus. Kaya lang nung makita ni Jesus ay ni Sakeo na si Jesus na ang kumuha ng lahat ng galit sa kanya ng tao, tumayo siya. Sinabi niya, ako ay binago ng aking Panginoon. Hindi nagkamali si Jesus na pumasok sa buhay ko kasi binago niya ako. Sagot ni Jesus, dumating ang kaligtasan sa sambayanan ito. Kasi yung pagmamahal na binigay sa kanya ni Jesus ay nagawa niyang i-apply agad at natitiyak si Jesus na buong sambayanan ay makakaranas ng kaligtasan kasi nasimulan ng gawin. Madaling magpamilya, mahirap magkaroon ng matagumpay na pamilya. Kaya nga, mga kapatid, dapat tayo ay pagariin ang Diyos sa ating pamilya. Minsan nananalangin tayo na maghari ang Diyos sa ating bansa. Ang pinakamadaling panalangin ay yung maghari ang Diyos sa buhay ko at maghari ang Diyos sa pamilya ko. Pag nangyari yan, susunod ang lahat. Pagiging maayos ang lahat. Nagsisimula lagi sa sarili at sa pamilya. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na siyang nagtayo at nagregalo ng pamilyang aming tangan-tangan, ng aming kasiyahan. Salamat, Panginoon, sa asawa, sa pamilya, sa mga anak na iyong kaloob. At ito'y bahagi ng kasiyahang inyong binibigay sa amin. Aming panalangin, hayaan mo kung paano kami nakakilala sa iyo. Tinanggap ka namin bilang Panginoon tagapagligtas. Panalangin namin ang buong sambayanan ay kilalanin ka rin bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang Diyos ng kasaysayan, hindi Diyos ng karanasan na siyang nararamdaman araw-araw. Diyos na siyang nangongontrol, Diyos na siyang nangunguna, Diyos na siyang umaakay at gumagabay, Diyos na siyang aming punong pastor, na siyang nagbibigay ng sariwang pastulan, nagbibigay, nag-iingat at naggagabay at nagbibigay ng lahat ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Yan po ang panalangin namin sa oras na to na muli ayusin mo ang bawat pamilya, ang relasyon ng mga mag-asawa, ang relasyon ng mga magkakapatid, ang relasyon ng magulang at ng anak. Panginoon, tulungan niyo po kami sa bagay na to. Gamitin niyo po, Panginoon, ang pagkakataon ng aming salitang narinig upang anumang conflict, anumang pagkakamali, ay kaya naming isakripisyo yung aming pride para sa ikabubuti at ikaganda ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Kayo pong magpala sa iyong mga anak, kayo magpala sa lahat ng nakarinig ng salita. Gamitin mo, Panginoon, ito para sa katagumpayan ng iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.